So, magandang umaga mga bata. Tayo ay magsimula. Bago tayo magsimula, isinanyaya ko kayong magsitayo upang simulan natin sa ating panalangin. So, sino ang gustong manguna sa ating panalangin? Okay? So, ngayon, bago tayo umupo, is maaari ba nating tingnan ang ilalim o mga sulok ng inyong mga silya? Kung may nakita kayong mga papel, plastic, o anumang kalat ay inyong pulutin na tinagay ito sa tamang basurahan. Okay? Very good. So, maaari na kayong magsiupo. So, ngayon naman, mga bata, titingnan naman natin kung sino-sino ang mga lumiban sa ating klase. Pag tinawag ko ang inyong mga pangalan, is ang sasabihin nyo ay, nandito po ako, guro. So, simulan natin. Okay? Okay, Kevin, Ace, June. Okay, very good. So, ngayon walang lumiban sa ating klase. So, maaari ba ninyong palakpakan ang inyong mga sarili? Okay? Very good. So, mga bata, mayroon ba tayong takdang aralin kahapon? Okay. So, maaari ba ninyong kuhanin ang inyong mga gawa at tingnan natin kung tama ba ang inyong mga ginawa. So, okay. Magaling mga bata. Mataas ang inyong mga score. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. So ngayon mga bata, bago natin simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa tinalakay natin kahapon. So, saang bahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas? Okay? Ace? Okay, magaling, tama. Ano naman ang tawag sa tubig na nakapalibot sa Pilipinas? June? Okay, magaling. So, ano namang bansa ang malapit sa Pilipinas? Okay? Kevin? Magaling. So, bakit mahalaga na malaman natin ang lokasyon ng ating bansa? Okay, Ace? Magaling. So, ngayon ay ating simulan ng ating aralin kung bakit ating aralin. So, ngayon is, excited ba kayo sa ating magiging panibagong aralin? Yes, magiging excited kayo. Bakit? Dahil magkakaroon tayo ng laro. So, at ang laro na yon is, tatawagin natin na hulaan or hulaan mo. So, magpapakita ako ng larawan at itatanong ko sa inyo kung ano ito. So, sa tingin nyo ay anong litrato to? Okay, very good. Ito. Okay, very good. Next. Ano tawag dito? Okay, very good. Dito. Okay, very good. So, bigyan nyo nga ng palakpak or isang palakpak na tinatawag na lamok. Clap. So, sige nga mga bata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, very good. So, nakikita o napupuntahan ba ninyo yung mga lugar na ito, mga bata? Okay, very good. So, bago tayo magsimula sa ating aralin is meron tayong tinatawag na layunin or mayroon tayong layunin. So, ano-ano nga ba yung layunin na yon? So, babasahin ko mga bata, makinig kayo at makinig kayo ng mabuti at isa-isip nyo ito. So, sa bilang isa, meron tayong natutukoy ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa Pilipinas. Pangalawa naman is na ipapaliwanag ang kahalagahan ng anyong lupa at anyong tubig sa pamumuhay ng tao. So, sa pangatlo naman is na ipapakita ang pagpapahalaga sa likas na yaman ng bansa. Okay, very good mga bata. So, ngayon magkakaroon tayo ng pangunahing aktibidad. So, hatiin ko kayo sa apat. Sa apat na grupo, kayo ay bibigyan ko ng isang malinis na papel na puti at kayo ay magguguhit ng isang bundok at isang dagat. Okay, meron kayong 10 minuto upang gawin ito. So, maaari ninyo nang simulan ang inyong aktibidad. Okay, tapos na ang 10 minuto. Tingnan natin kung ano-ano ang inyong mga iginuhit. So, wow, ang gaganda naman ng dahil dyan, bigyan nyo ng magaling clap naman ang inyong mga sarili. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling, magaling, magaling. Okay, ngayon mga bata, mga larawan na ito is halimbawa ng likas na yaman sa ating bansa. Ngayon, mas lalo nating kilalanin ang anyong lupa, anyong tubig sa Pilipinas. Ang anyong lupa at anyong tubig ay bahagi ng ating bansa.
ito ay mahalagang gampanin sa ating araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, ang kapatagan. So, ang halimbawa ng kapatagan ay ah, ginagamit ito sa pagtatanim ng palay, gulay at iba pang pananim na siyang pinagkukunan natin ng pagkain. So, ang mga kabundukan at kagubatan. So, meron tayo example dito ng kabundukan at kagubatan. So, dito naman ay tahanan ng maraming mga hayop at punong nagbibigay ng malinis na hangin. Kaya mahalagang malaman ng bawat tao ang uri ng paggamit ng lupa, mas pahalagahan ang mga ito. So, ang mga anyong tubig naman ay hindi lang nagbibigay ng pagkain tulad ng isda, kundi ginagamit din ito ng transportasyon at paghahanap buhay ng maraming mga Pilipino. So, halimbawa ito. So, sa mga lawa at dagat, maraming mga kababayan natin ang nangingisda bilang pinagmumula ng upang mabuhay sila. May mga lugar din na ginagamit ang tubig mula sa talon o ilog bilang pinagmumula ng kuryente o patubig sa mga bukirin. So, kaya ang tamang paggamit at pangangalaga sa mga ito dapat ituro sa mga bata o sa lahat ng tao sa mura nitong edad. So, kaya mga bata, ang aralin ito ay hindi lamang tungkol or sa pagtukoy sa anyong lupa at sa anyong tubig, kundi pag-unawa sa kahalagahan ng kalikasan ng ating buhay. Bilang mga mamamayan at mag-aaral, tungkulin nating alagaan ang kapaligiran upang mapanatili ang kagandahan at yaman ng ating bansa. So sa susunod na bahagi ng ating talakayan ay sa kung paano ito mas ngalagaan is sa mga simpleng paraan bilang sa mag-aaral sa inyong tahanan at komunidad. So okay mga bata, dahil tapos na ito ang ating talakayan is magkakaroon naman tayo ng panibagong gawain. So igugrupo ko kayo ulit sa 4 at maglalagay ako ng isang tanong dito sa harap. Pagkatapos is kailangan ninyong lang magkaisa para sa inyong sagot at gagawin. So ito ang tanong. Ang lugar na ang pinakamaganda para sa inyo. So, ngayon mga bata, iguguhit ninyo ang sa isang malinis na Manila paper ang lugar na iyon at ipapaliwanag ninyo kung bakit ito or iyon ang inyong pinili. So, mayroon kayong 15 minuto upang gawin ang aktibidad na ito. So, okay, maaari ninyo nang simulan at tapusin ito. So, okay, tapos na ang 15 minuto. Ang unang magpapakita ng kanilang gawa ay ang Group 1. Okay? Magaling. Susunod naman ay ang Group 2. So, okay, magaling. So, sa number 3 naman is, wow, very good. Maganda ang inyong gawa. Sunod naman ay ang Group 3. Wow, ang ganda. So, ano-ano naman ang mga halimbawa ng lupa? Okay, mahusay. Ano naman ang halimbawa ng tubig? Okay, mahusay. Ano naman ang pagkakaiba ng anyong lupa at anyong tubig? Okay, mahusay. Bakit mahalagang alamin natin ang mga ito? Okay, mahusay. So, ang mga anyong lupa at anyong tubig ay hindi lamang bahagi ng ating kapaligiran. Ito rin ay yaman ng ating bansa na dapat nating pahalagahan. Kaya bilang mga mamamayan ng Pilipino, dapat nating alamin, pahalagahan at ingatan ang ating kalikasan. Tandaan, ang paggalang sa kalikasan ay paggalang sa sariling buhay at kinabukasan. So ngayon mga bata, tayo ay magkakaroon ng pagtataya. So ito ay ang panuto. So kumuha ng isang papel at isulat ang letra ng tamang sagot. So piliin ang titik ng tamang sagot. So for number 1 is, alin sa mga sumusunod ang anyong lupa? So, sa letter A, ilog. Sa letter B, dagat. Sa letter C, bundok. Sa letter D is, look. So, alin sa mga sumusunod? So,
Sa number 2 naman is, alin sa mga sumusunod ang isang anyong tubig? So, sa letter A is bundok, sa letter B is dagat, sa letter C is burol, and sa letter D is bulkan. So, mayroon kayong 10 minuto para ito ay sagutan. Okay, maaari nyo nang simulan. Okay mga bata, tapos na ang 10 minuto. Maaari ninyo bang ipasa sa harap ang inyong mga papel at ito ay aking checkan sa pag-uwi ko. Ngayon, dako naman tayo sa ating takdang aralin. So, for number 1, isulat nyo nga sa inyong mga papel. So, number 1, gumuhit ng isang anyong lupa o anyong sa inyong tirahan. Halimbawa, bundok, ilog, dagat, kapatagan, burol, tsaka talon. So, next is sa number 2, isulat sa ilalim ang inyong ginuhit ang mga sumusunod. So, ito yon. So, isulat nyo yung pangalan ng inyong lupa at tubig. So, next is naman is, saan ito matatagpuan? Next naman is, isang paraan kung paano ito mapapangalagaan. Okay, very good mga bata. So ngayon maaari na kayo magsitayo at para manalangin tayo bago tayo magsiuwi. So sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. So mga bata, mag-ingat sa uwi. Paalam sa inyong lahat.